So mga tol, nagkaharap na po sa unang pagkakataon si Gervonta Tank Davis at Jake Paul sa naganap na press conference nila kanina lang. Sa November 14 na nga po magaganap ang laban nila sa isang exhibition match at ipapalabas po yan sa Netflix. Kapansin-pansin mga tol na sobrang laki talaga na itong si Jake Paul at maliit lang itong si Tank Davis. Parang gusto na nga pong banatan ni Jake Paul si Tank Davis at tinetesting-testing pa ni Jake Paul kung matigas ba ang katawan ni Tank. Sinabi naman ni Tank Davis kung bakit si Jake Paul ang napili niyang kalaban. Gusto daw kasi ni Tank Davis na masubukan ang power ni Jake Paul sa mataas na dibisyon at masubukan din ang limit niya at kaya si Jake Paul ang pinili niya at hindi yung rematch dito kay Lamont Rhodes Jr. dahil malaki ang kikitain niya sa laban kay Jake Paul kumpara dito kay Lamont Rhodes Jr. Nag-init nga po itong si Tank Davis kay Jake Paul nang maliitin siya ni Jake Paul. Sinabi kasi ni Jake Paul, nagpa-practice daw siya sumuntok na mababa hanggang tuhod niya dahil nga maliit itong si Tank Davis. Nakikipag-sparring nga daw si Jake Paul sa 8 years old na bata kaya bad trip itong si Tank Davis at sinabing wawasakin daw niya ang wet packs ni Jake Paul sa laban nila kasama ang mama niya. So katulad nga po ng laban ni Jake Paul at Mike Tyson at laban ni Canelo Alvarez versus Terence Crawford na ipinalabas sa Netflix. Sa Netflix din po ipapalabas ang laban ni Jake Paul at Tank Davis. Matatandaan na pumalo po ng 108 million viewers ang laban ng Jake Paul versus Mike Tyson at 41 million viewers naman po ang laban ng Canelo versus Crawford. So ang Tank Davis kaya versus Jake Paul, ilang milyon kaya ang viewers? Sa kabilang banda naman mga tol, matapos ang controversial na corner stoppage sa round 7 ng kababayan natin na si Jason Bison sa world title fight niya kalaban ng Unified Minimum World Champion at the ring champion Oscar Culaso. May reaksyon pala sa laban na yan si former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo sa pag-surrender ng corner ni Bison ng laban. Katulad niya po ng pagkagulat at panghihinayang ng karamihan kung bakit ipinahinto ng corner ni Bison ang laban kahit na lumalaban pa itong si Bison at may pag-asa pa sanang manalo. E ganyan na ganyan din po ang reaksyon ni Magsayo na panoorin niya ng live yung laban. Wika ni Magsayo, bakit daw ipinatigil yung laban ng corner? Nakatayo pa naman daw yung boxer nila at lumalaban pa. Sayang daw ang training tapos ipapatigil lang. Nakalimutan daw yata ng corner na 3 belts ang nakataya sa laban na yan. Bibihira nga daw ang pagkakataon na yan dahil taon bago mo daw makuha ang world title shot. Hindi naman daw yan 8 rounder. World title daw yung laban na yan. Parang wala daw silang tiwala sa boxer nila. 6 na buwan daw mahigit ang pag-iinsayo ni Bison. Yan daw ang sabi sa kanya ni Bison noong makausap niya ito. Tapos ganun-ganun lang, ipapatigil yung laban. Nakakadepensa pa naman daw itong si Bison at kumakaunter. Hindi daw nag-iisip ang corner ni Bison. Yung boxer daw nila, hindi daw nawawalan ng pag-asa. Pero itong corner, nawawalan daw ng pag-asa. Wika pa ni Magsayo, kung siya daw ang nasa katayuan ni Bison tapos ipatigil daw ng coach niya yung laban, napanako na lang itong si Magsayo. Ano, kung ako yung nakalaban niya tapos papaganyanin ako, papatigil sa referee, dahil patigil sa coach, ano ko? Dagdag pa ni Magsayo, si Culaso pa nga daw yung nasasaktan sa mga body shot ni Bison. Napakawalang tiwala daw ng corner sa boxer nila. Palpak daw talaga. Gaano daw katanga yung corner. Hindi naman daw nabugbog si Bison. Pinatigil na. Ay, bakit? Natigil na, nakatayo pa yung boxer niya. 3 yung belt, oh. Ay, Kinalimutan nila yung 3 belt, oh. galing ka naman niya. Palpak talaga dun. maganda. Yan, oh, tiyo mo. Asan tama dyan? Asan bugbog dyan? Nakadepensa naman. Oh, tinigil, oh. Di ba? Gaano katanga nung palpak talaga. Yun yung pagsisihan nila pag habang pauwi sila Pinas.